OVP nagtala ng mataas na budget utilization noong 2025. Nagtala ng mataas na budget utilization sa rate ang Office of the Vice President o OVP noong 2025. Ayon sa 2025 annual report ng OVP, umabot sa 92.32%. Taas nito, partner, ha? Nang mahigit sa siyam na raan at 13 milyong pisong pondo. Nito ang naitala sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, habang nagtala rin ito ng 81% disbursement rate. Sinabi ng tanggapan na naihatid ang mga programa at serbisyo sa iba't ibang komunidad, kabilang ang mga geographically isolated areas. Aba, maganda ito, partner, ano? Kasi mga liblib yan. ito rin mga liblib, no? Isolated, no? Oo, isolated. Napanatili rin ng OVP ang very satisfactory rating sa annual performance review ng Department of Budget and Management dahil sa mahusay na budget execution Galing. at fiscal discipline. Iginiit ng OVP na patunay ito ng patuloy nitong pagsunod sa transparency, accountability at responsableng paggamit ng pundo ng bayan. Mga kapartners, ano sa tingin ninyo? Ito ba ay isang magandang pangitain sa isang leader o sa isang nanunungkulan sa gobyerno? Kaya nga kaya nga patuloy na tumataas ang ratings ng ating pangalawang Pangulo, mga partner, dahil dyan sa mga ginagawa niyang magagandang programa ng Office of the Vice President. Kabaliktaran ito, mga partner. Hindi ko naman sinasabing walang nagawa si Marcos, ano? Meron ba? Wala ba? Kabaliktaran ito sa Pangulong Marcos na bumababa ang kanyang rating, samantala ang pangalawang Pangulo lamang tumataas. Ang masaklap at ang masakit para sa ating mga taga-suporta ng Pangulo, mga partner, kung sino pa, at masakit na rin, siyempre sa OBP at mismo kay BP Inday Sara, kung sino pa yung mga nakagawa ng mabuti, magagandang programa hanggang doon sa kasuluk-sulukan ng ating bansa, pinupuntahan ng OBP, kagaya niyan, mga isolated area, siya pa ngayon ang pinai-impeach, mga partner. Yan ang nakakalungkot. Ako, masasabi ko lang dito, ang Office of the Vice President, puro gawa, hindi ngawa. Yung isa? Yung isa, puro ngawa, wala naman nagagawa. Ayaw? Okay, ganito po si yan. Pansinin po ninyo, etong si Office of the Vice President, si BP Sara, randam po ng sambayan ng Pilipino, yung kanya pong tapang at malasakit. Kaya po, ang mga naging resulta ng mga ratings, ng mga ito ay mismo nakikita po ng sambayan ng Pilipino. Ngaw, wala pa pang spokesperson yan, na nagpapabango na kamukha ho ng presidente. Samantala, sa ating pong Pangulo, nakita niya siguro yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte very effective. Kaya ngayon, bumababa na siya. Habang bumababa siya, kumakaway siya, pumupunta siya kung saan-saan, tapos doon, pansinin po natin, sabay may bumubuga. May tagapagsalta na, di ba? Si Yusek Castro. Now, titingnan ho natin, pumunta na ho tayo dito sa OBP. Ito po ang resulta ng puro gawa. Ika nga, konti ang salita, marami ang gawa, hindi puro ngawa. Alam nyo, mga kapartner, maganda po itong paglabas ng rating na ito. Galing mismo ito sa Department of Budget and Management, galing mismo sa Executive Department. Ito ay mahalaga dahil ngayon ay umuusad na yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Mataas na rating po ito, very satisfactory rating. Ibig sabihin yan ay nagamit po ng Office of the Vice President ang pondo ng maayos, na utilize ng maayos ng Office of the Vice President yung kanilang pondo. Ang katumbas ng very satisfactory rating ay perfect score po yan sa isang departamento ng gobyerno na mayroong nakalaang pondo na nagamit ng maayos. Kasi kalimitan po, mga kapartner, yung ibang departamento, pagdating ng malapit na matapos ang taon, ay hindi po nauubos yung pondo. Kumbaga, yung utilization ng pondo ay hindi maayos. Yung iba nga, 50% may natira pa sa kanilang pondo, hindi nila nagagamit ng maayos. Itong sa Office of the Vice President, ito ang patunay na walang korupsyon. Bakit po? Ang pondo nagagamit ng maayos, napunta sa tamang programa,
at merong batayan ang Office of the Vice President kung ano yung mga programa nila, yung magnegosyo taday, yung mga liblib na lugar pinupuntahan ng Office of the Vice President, na malaki ang tulong po nito, partner, para sa sinasabi nilang si Inday Sara ay kurakot, diba? Lustay, Inday Lustay. Pero ito na nga ho, mismong Department of Budget and Management ang nagsabi na utilize ng maayos ang pondo ng opisina ni Inday, very satisfactory rating. Ibig sabihin yan, perfect score yan, partner Badong. Partner Buds, bago ko ibigay sa iyo napansin ko lang sa sinasabi ni partner Bisdak, very satisfactory, no? Parang ginamitan ng salitang very. Ibig sabihin, ito ba, partner Buds, ay nag-i-emphasize doon sa isang napakagandang pangyayari? Yung utilization kasi importante yan sa government, no? Binibigyan kayo ng pondo. May nakalaan yan, partner. Ibig sabihin, kung sa halimbawa ni partner Bisdak, pag hindi mo na-utilize 50% lang, may 50% ka napabayaan ng mga mamamayan. Ano man yung departamento mo, kung DepEd yan, 50% yung hindi mo na bilhan ng libro, 50% hindi mo na bili yung computer. Ibig sabihin, pag hindi mo na-utilize yung porsyento na yan, yan yung napapabayaan mo dun sa pondong ibinigay sa'yo. Parang partner, naka-budget na yan, kunwari sa pamilya. Kasi tayo, na-utilize natin yung pera natin, kulang pa nga eh. Pero kung kunwari, hindi ka bumili ng pangkain, gugutumin mo yung anak mo na 3 araw, yun. Ganun po yun yung hindi pag-utilize ng pondo. O kaya, kukupitan mo, gagawin mo lang yung noodles na lang. Imbis na may budget ka pang karne, gagawin mo noodles lang araw-araw, walang sustansyang makukuha yung mga bata. Dahil yun ganun ka-importante sa gobyerno, yung utilization ng fund. May nabanggit si partner Bisda kanina na yung pinagbibintangan yung kurakot sa BP Sara. Inday Lustay. Tignan nyo po, bakit itong mga lantad na budget? Lantad to eh. Pwede mo silipin. Bakit wala kayong nakitang ninakaw si BP Sara? Bakit yung sinasabi nyong ninakaw niya, yung hindi lantad? Yung confidential. Precisely kasi hindi po pwedeng ilantad ni BP Sara kung paano niya ginastos yung confidential. Kasi confidential fund niya eh. Alam niyo po, kung ibubulgar po ni BP Sara yung confidential fund, magkakaroon po siya ng kaso. Sino po sa tingin niyo yung magkakaso? Yung mga nagkakaso sa kanya. Ang magnanakaw po, wala pong pinipili yan. Parang akyat bahay ka, magnanakaw ako pero ang nanakawin ko lang yung mga nasa kwarto. Nakita mo sa tambakan cellphone dyan, di mo ba kukunin, magnanakaw ka? Naroon ka sa sala. Nakita mo sa 3 cellphone, magnanakaw ka. Hindi, sa kwarto lang ako magnanakaw eh. Ganon yung gusto nilang palabasin kay BP Sara, kaya wala naniniwala sa kanila eh. Bakit wala nag-issue sa kanila na ninakaw ni BP Sara yung negosyo taday? Negosyo taday. Yung budget dun sa libreng sakay. Bakit wala nagsasabing ninakaw niya yun? Kasi madaling tignan yun. Ito yung niya, no? Ito namin ginastos yan. Ito yung mga taong pinagbigyan yan, mga legal na tao. Sa confidential fund, bawal mong ibulgar. Kaya ang nakalagay dun, si Mary Grace Piatos at iba pa. Yun ang sinisilip na kasi alam nila hindi ipapaliwanag yan ni BP Sara. Dahil hindi nagpapaliwanag nung una si BP Sara, kaya ang sinasabi nila, hindi maipaliwanag, therefore ninakaw. Hindi po. Hindi pinapaliwanag dahil confidential. At labas sa batas yun. Tama. Correct. Tama. Yung confidential, tama? Oo. Okay mga partner, dahil nga dyan sa sinasabi mong kaso, mayroon po tayong just in, partner Buds. May kakasuhan din. Naku po, ito. Partner BMR, pwede ba dagdag mo na ako ng konti, partner? Sige. Kasi may nakalagay dito, partner, 81% disbursement rate. Dapat maintindihan ito ng maraming Pilipino. Alam niyo po yung 81% na disbursement rate ng na igastos ng Office of the Vice President actual sa pondo. Ibig sabihin yan, partner, mataas yan, partner, na rate, partner. Ibig sabihin na ipapatupad ng Office of the Vice President ang lahat ng programa ng maayos. Kumbaga napunta talaga sa programa ang pondo, partner, 81% partner. So ibig sabihin nagiging epektibo
ang pamunuan ng Office of the Vice President tungkol sa kanilang pagpapatupad ng programa para sa bayan, partner. Kumbaga, ang sinasabi Oo. partner Bisdak, parang na-distribute ng maayos. Correct. What for example, partner, 100 million yung pondo, partner, 81% yung disbursement. So Oo. 81 million, partner, na ipatupad ng maayos na punta talaga sa mga programa, Tsaka, partner. partner, Hindi kinurakot, Oh, partner. tsaka partner, mismo ang COA na may sabi. Correct, partner. Oo, sinabi na nila na maganda ang flow, daloy ng pera ng OBP. Correct. Napakahusay ng mga tinuran ninyo mga kapartners, ano? At ito yung mukhang hindi masyado nakikita nitong mga kaibayo ni Vice President Sara Duterte. Anyway, partner, nabanggit na din kanina natin tungkol doon sa kaso. Mayroon tayong just in. Ako, ewan ko kung paano tatanggapin ito ng Breaking taong news, bayan. partner. Oh, Breaking breaking news. news. Breaking yan, news po ito. Ito. Bibigyan ko lang po kayo ng headliners, mga kapartner. Just in. Senator Rodante Marcolita at Mike Defensor sasampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong linggo ayon kay Ombudsman Rimulya, mga kapartner. Grabe itong ating Just In. Ito muna, bigyan ko muna kayo ng pagkakataon mag-react dito kung anong inyong ma-reaction dito, mga kapartner. Eh, alam ko na yan, partner. Alam ko na yan. Bakit? First honor to. Eh, doon alam naman na tayo. agad. Sige, partner, tuloy. Ngayon sila ang kinakasuhan. Baka Okay. bukas makalawa, ikaw na, partner. Ay, wag! Kaya alam ko na yan eh. Sabi, uubusin nga lahat mga Wag- Duterte alay. Wag Bira mong naman. idadama yung sibilyan. Hindi, kasama ka. Sumpa yan. Partner Dan, wag mo rin idadama yung sibilyan, ha? Ikaw naman. Hindi, kasi ganito yan. Matagal ng issue yan eh. Di ba? Itong kay Senator Marcoleta at saka ito naman bagong to kay Mike Defensor, plunder, ano? Patong-patong na nga, meron pang human trafficking. Pinaliwanag na po ni Senator Marcoleta yan. Tandaan po natin yung pinaliwanag niya, napakaganda ng pagkapaliwanag niya. Hindi magiging ang plunder lang yung ninakaw mo galing sa kaban ng bayan. Tama ba? Yung Correct. pera na mismong pondo, kinuha mo. Pero, yung ibinigay sa'yo ng isang negosyante, na hindi naman galing ang perang ito doon sa kaban ng bayan, hindi may kukonsiderang plunder ito. Correct. Okay? Ngayon, may kasabihan nga ako, may prinsipyo ko to eh. It's better to receive than to demand. I never been demand. Hindi ako nag-demand kahit kanino. Pero kung bibigyan mo ako at yan ay kusang loob na ibinibigay mo, tatanggapin ko. Correct. 'Di ba? Ganun po 'yung nangyari doon. Now, ito ba ay after nito ay nagsabi na, alam niyo, ito nakakatakot dito, partner. Ano? Nagsabi na si Boying Rimulya. Kasi si Boying Rimulya, ang katapat niya, parang DOJ din naman yan eh. Oo. Siya yung tagapagsampa ng kaso doon sa Sandigan Bayan, ang ombudsman. Ombudsman. Oo. Ngayon, pag nasampa sa ombudsman, ay sa Sandigan Bayan, susunod doon, partner, warrant of arrest na. Ayan na. Di ba? Not unless magkaroon ng tinatawag na omnibus motion, etong sina Senator Marcoleta. Now, eto mangyayari to. Eto na yung hinihintay po natin. Baka dito na ho sumabog. Yung. Alam na natin to. Oo, Alam natin, di ba? wag natin. Baka dito na sumabog Sila. sila. Ayan na. Parang sinasabi niya na sawa na siya Oo. sa pagiging ombudsman, sawa na siya sa under the Bongbong management, under Bongbong Marcos management. Parang eto siya sabi niya na ipapasubo ko na si Marcos dito, kailangan makasuha. Nako. Patay Baka ka. dito tayo makakita ng puro puti sa EDSA. Nako Totoong puti sa EDSA. O yan, partner, bago ko ibigay kay partner Bisdak, may nag-comment ka dito patungkol pa rin sa ating pinag-uusapan. Sabi nga rito ni Mario Ulalya, wala namang ninakaw si Senator Marcolita. At partner, idadagdag ko na rin lang para tuloy-tuloy na tayo kasi itong Justin na to baka biglang mawala eh. Kasi kapapasok lang, baka mawala naman. Partner, wag mong sabihin, Justin, breaking news. Oh, Breaking breaking news. news pa rin to, partner. May halos may connection pa rin to dito, partner. Ito naman, just in or breaking news. Dating DPWH Secretary Manuel Bunuan gagawing state witness sa flood control case ayon kay Ombudsman Rimulya. Natawa ka, partner Labo-labo na to, partner. Gulo na, ano? Ayun na, mga Safe partner. mo, Sa palagay nyo, bakit sila gagawing ano? State witness. Oo. Siyempre, kailangan makalaya yun eh. For safety reason. Oo, alam na yan nila. Isipin mo yung mga tunay na sangkot sa flood Magnanakaw. control, mga magnanakaw,
state witness na ngayon. Pero yung mga hindi nagnakaw, kakasuhan ng plunder. Di ba? Baliktad na, ano? Grabe naman nangyayari sa Tama ka ating dyan, bansa, partner Bisdak, ano? Kasi wala tayong nakita na ninakaw si Senator Marcolita. Well, Correct. hindi tayo nagko-conclude, ano? Pero, based na rin sa mga pinapakita nila, hindi pera ng bayan yung sinasabi dito. Correct, partner. Tuloy mo, partner Bisdak. Alam mo, partner, sa ating bansa, bibihira lang po yung conviction ng plunder. Pero partner, madali po yan maglabas ng warrant of arrest. Pero pagdating talaga sa trial na, hindi po nakakarating sa Supreme Court itong plunder case sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Bihira lang, partner. Ang hirap patunayan. Maliit na porsyento lang yan, mahirap patunayan yung plunder case, partner. Wala, ano lang, mabilis lang So, maglabas. pwede mabasura ka agad. Oo, mabilis lang malabasan ng warrant. Pero pag conviction, maliit na porsyento, partner. Alam mo, partner Oo. Bisdak, tama ka dyan. Meron akong napanood or nabasa sa isang malaking pahayagan na mayroon daw isang congressman, hindi ko napapangalanan, suki sa plunder. Oo. Sige, tuloy mo, Pero partner walang Bisdak. conviction, partner. Mm-mm. Hanggang ngayon, maraming mga kongresista na kinakasuhan sa Sandigan Bayan ng kasong plunder. Pero- Pero, wala, maliit na porsyento yung conviction. Meron ba kayong narinig na may na-convict na kongresista sa kasong plunder? Wala. Wala, partner. Sinapulis lang ata, ano? Hindi mo congressman. Hindi naman politiko yun eh. Yung politician yun eh. So maliit lang talaga na porsyento. Ito ay pananakot lamang kasi mabilis kasi umaksyon ng Sandigan Bayan. Pagdating sa plunder, lalabasan ka talaga ng warrant of arrest. Panggigipit pa rin ito labang kay Senador Rodante Marcolita, partner. Partner Buds? Alam nyo, talagang ano to, no? walang nilalabag na batas si Rodante Marcoleta. Yung pong campaign contribution yan eh. Kaya lang hindi pa nagbigay ng contribution sa kanya yung mga kaibigan niya. Hindi pa panahon ng campaign, wala pang campaign period. Nakapag-file na kaya nung time na yun? Wala pang talaga. campaign As in, period. wala pa, zero. Hindi pa may peche yung campaign period. Eh. So pag hindi pa campaign period yan, yan po ay binigay sa iyo para kumbaga legal yan lalo na kung binayad ng buwis. Binagbayaran ng buwis. Parang tayo magkakaibigan. Ayan. Ako tumama ako ng Sweepstakes. hindi na uso sweepstakes eh. Loto. 500 million. Oh, yan. Oh, natuwa ko, wala naman na akong iba, mayaman din naman pamilya ko. Di ikaw na lang binigyan ko, tigi-tigi 1 million kayo. Oo. Pinagbayad ko ng tax. Regalo ko sa inyo yun. Oo. Wala naman akong hinihintay na kapalit dahil mas mayaman nga ako sa inyo. Tsaka magkaibigan tayo, ganun. Magkaibigan tayo. Alam nila tatakbo si Rodante Marcoleta. Tsaka yan, kay Senator Marcoleta lang galing yan. Ibig sabihin, kaya niya sinabi yan kasi wala naman siyang tinago. Ang nakaw kasi tinatago mo eh. Dahil ito hindi naman niya ninakaw, wala siyang tinago. So hindi nga natin maintindihan bakit siya magkakaroon ng plunder. Oo. Hindi naman galing sa taong bayan 'yon, hindi naman. Ang dami pong sa DPWH katulad niyan yung sinabi mo si Bunoan. Makukonsider na nga na isa sa mastermind yan eh. Ngayon, ano na naman si Bunoan? Kung sino po yung malalaki yung papel, siya pa yung mga kinukuhang state witness. Bakit sila kinukuha? Tanong nyo, di ba? Bakit? Wala na silang kaso. Pag ganun? state witness ka, wala kang kaso. Sinasadya. Sadya talaga yun. Ang tanong ko lang, bakit kayo kinukuhang state witness? Para malutas na yung kaso. Para maituro nyo yung mastermind. Ilan na yung state witness natin? 3 na. Sangkatutak naman yung state witness Kasama natin. daw si Martin. Meron na ba tayong napakulong na mastermind? Wala pa tayo. Kung wala, tanggalin niya mga yan. Ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat na maging Tama ka dyan, state partner witness. Badong. Tama ka dyan. Tanggalin kasi hindi karapat-dapat na state witness. Kasi wala pang napakulong eh. Pero aminado sila na magnanakaw dahil nagsosoli. Si Bernardo, 1 billion sinoli. Imagine, partner, 1 billion na sinoli. Hanap kayo ng hanap kay BP Sara. Eto, soli lang, 1 billion. Ibig sabihin ko, nagsoli na 1 billion yan. May kinuha. Mas mahigit 1 pa doon. Mahigit pa sa 1 billion na Anak ko po. ninakaw niyan. Oo. Yung isa naman, 100 million yung sinuli, si Alcantara, nangangako magsoli ng 300 million. At 400 million ang pinag-uusapan. Oo. Kay BP Sara, 125 million lang. At partner, may dagdag ko, partner sa ka, bago ibigay sa'yo, may dagdag ko lang yung sa sinasabi mo na yan.
paano sila nakapag-come up doon sa binigay, sinauli nila? Anong korte ang nagsabi na, ito yung dapat mong isauli? Si Jesus. Yung Bendalo. Ay, si Jesus. Yung Bendalo. Jesus Yung pala. Bendalo. Yung kinakatakutan ni Senator Joel Villanueva na Jesus. Oo. Sinasamba Sinasamba partner, sila. Di ba? si GC. Di ba, partner Bisdak? Tama yun eh. Kung kukunin kitang state witness, ikaw ang susi sa kalutasan ng krimen. Correct. Kung hindi mo nalutas, bakit ka pa nariyan? Gumastos pa ang Partner, Pilipino ang dyan. ganda nung sinabi ninyo kanina tungkol doon kay doon sa state witness doon sa kung sino pa yung State witness. sino pa yung Malaki ang kinikita. Oo. Pero yung binreaking news natin ngayon, may kasagutan ako doon kay Senator Rodante Marcoleta doon sa Plunder. Alam niyo bakit? Ano yun? Partner, sige. Alam po ng buong Pilipinas, sa buong mundo, Mm-mm. nang nanonood dito, Mm-mm. isa sa pinakamahusay na abogado na maaring mag-cross-examine etong papalapit na impeachment hearing Correct. kay Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan siguro, tingin ko, kailangan alisin natin tong mamang ito. Kasi ito yung gigisa sa ating mga witness. Pwede, oo. Ito yung pupwede na masidhi na bubutas sa atin dito, maloloko tayo. Ako yun ang nakikita ko dun eh. Kaya mamadaliin nila ito na kahit alam nilang wala namang plunder, isasampan lang ang plunder. Pag naisampas sa Sandigan Bayan, warrant of arrest, ang pinaka-solusyon lang dyan, sabi ko nga, apela. Omnibus. Mas maganda eh. Usually, omnibus ang ginagamit na termin eh. Lahat ng kasing apela doon, nandun na eh. Motion for omnibus, lahat na nandun na. So ngayon, ano mangyayari ngayon? Papayagan ba ng isang inosenteng tao ay perwisyuhin na naman dahil lamang sa kapritsyo na hindi makapagtanong sa impeachment trial? Ako yung nakikita ko. Gusto lang tanggalin si Marcoleta dahil sa impeachment. Yan ang nakikita ko. Partner, Sandali. May nagpakulay. yung crush. Oo, may sabi ni Bunyon, nagpakulay sa atin si Bunyon. Ano sabi? High Crush Ako'y BMR. High Crush BMR. Palakpakan mo naman, palakpakan mo. Sandali, pagkatapos, mambihira. Sige. High Crush BMR, I miss you. Aba, may I miss you. Ibig sabihin, may nagtagpo na. Ano po? Bunyon. Bunyon. Partner. Ayun. Yung crush ni Badong, magpakulay na. Pag sinabing na mismo yung tao, meron na nangyari sa inyo. Oh, may I miss you na eh. May I miss So, ibig sabihin, nami-miss niya yung mga moment nyo. Kung hindi man sila nagkita ng personal, malamang nag-video. Video call. Video Parang call. love program tayo, Oo, partner. naku. May natapon. Ay, partner, punta muna tayo sa Plunder. Aamin ka na ba? Sandali, bago tayo magpuntahan dyan kung saan tayo mapunta, para kay mga prosecutors mayroon na kayo conclusion. Wala na naman sa ulo. Bakit? Kay BMR lang may nagka-crush. Bakit wala kay Danchan? Hindi, mas pogi sa akin, mas maraming crush sa kanya eh. At maraming nakakamiss sa kanya. Ayan. Hindi, partner, mayroon na akong idadagdag, pasintabi mo na. Sa may crush sa'yo? Hindi. yung komentaryo mo kanina tungkol kay Senator Marcoleta, kasi nga, di ba, pinalad ako na mabit-bit ni partner Buds na makaharap at makausap natin si Senator Marcoleta. Meron lang akong napuna doon sa sinabi niya, kwininto niya sa atin, partner. In relation pa rin dito sa kanyang kinakaharap ngayon na ikakaso sa kanya. Plunder. Oo, yung plunder. Partner Buds, kung inyong matatandaan, di ba, sinabi ni Senator Marcoleta, mayroon siyang binigay na isang senaryo na halimbawa, isa ka ngayong supporter at mayroon kang gustong makuha in return para dito sa isang politiko. Si Bunyon? Kapalit. Oo, kapalit. Si Bunyon. Sandali, wag mo muna seryoso na tayo muna. Wala yun sa Cebu. Ako'y Sa Hong Kong. kinilig. Sa Hong Kong. Tuloy. Tuloy muna tayo rito. Oo. Nawawala sila. Nawawala. Lumulutang, men. Tuloy. Wala lang nakaraan. Tuloy. Ay, salamat sa iyo, Bunyon. Dagdagan mo pa. Nangangamay ko. Joke lang yun, joke lang. Pwede kayo yung magpa-super chat kayo, pwede ninyong lagyan ng heart. Meron yan, mamimili Meron kayo dyan, ng heart, blind Yung kiss. sticker. Sticker. Subukan mo, bunyon, meron yun. Mayroon dito mapupurdoy Sabi ni bunyon, namutla si crush.
Di wala namutla, namula. Namula. Tawa si partner Buds, oh. Kaya, mamaya yung disisenta mo, darating yan. Anyway, balik tayo doon sa Parang topic. pinipitik na ano lang. Namumutla. Hindi umaaray pero nakikitang-kita itsura. Oy, may sabi si Bunyon, no? Sabi niya, oh, lika sa Tokyo, date kita. Ah! Tokyo. Oy, arigato! Arigato Arigato gozaimasu. Lumas, Pwede saan ba yan? Tokyo? Restaurant? Arigato gozaimasu. Okay. Tuloy. Tuloy ko lang ha, mga partner. Oo. Kasi ganito yon, di ba? Halimbawa, si partner Buds ngayon, isa siyang politiko. Ah. Kagalang-galang Galang na politiko, Hindi senador. magnanakaw. Hindi malita na senador ha. Oo. Tapos si partner Bisdak naman, isa naman tong mayamang negosyante. Si partner Bisdak ngayon, gustong suportahan si partner Buds. Dahil sa nakikita niya, pag nanalo ito si partner Buds, darating ang araw na Hihingi ng pabor. Yes, yung pabor doon. Halimbawa, ang negosyo ni partner Bisdak tungkol sa gasolina. Siyempre, pagdating ng araw ngayon dyan, Bilisan mo na kasi, ang bagal naman. tuloy. Nainip na si Partner, ang ganda ng Bunyon. comment. Di magbabasa muna ako sandali. mamaya muna, wag mo muna interruptin, mamaya saglit lang. Sige, oh. Pagkatapos, pag halimbawa, itong si partner Buds ngayon ay manalo, syempre, mayroong pabor na makukuha si partner Bisdak. Oo nga. Bilang negosyante, ako kasi dati, nagnegosyo tayo ng maliit na negosyo. Oo. Pag ang isipin mo pag negosyante ka, pag nagbigay ka or nagbigay ka nagmungunang ka, umiisip ka talaga ng in return. Yun. Ang tawag nga dyan, ROI eh. Oo. Di ba? May kapalit Return lagi. on investment. Yes, oo. Ngayon, sa puntong ito, si Senator Marcolita, balik na natin, si Senator Marcolita, ang rating niya ay hindi siya naglalayo sa 20. Correct, oo. Hanggang 22, hanggang 24 pa yata partner Buds eh. Wala raw siya sa top 25. Sa, Oo. Kita niyo? Bagsak, sa madaling salita, bagsak. hindi talaga mananalo. Oo. Alam mo partner, ito lang tinitingnan ko rito sa sinabi ng Senator Marcolita. Oo nga no, kung negosyante ako, tataya ba ako or magbibigay ba ako ng suporta dito na alam ko naman kung ang isip ko lang mayroon akong mahita in return, Correct. di ba? Hindi. Bilang isang negosyante, hindi. Pero kung charity na lang, kung kaibigan ko lang, gagawin ko yun. Yan yung indirect bribery. Ibig sabihin, Mm. kaya ka nagbibigay ng pera kasi meron kang hinihiling Hintay na kapalit. Hintay na kapalit. Oo. Yun yung pinaliwanag ni Senator Marcolita Sa amin na matagal-tagal. Oo, naintindihan ko. Sabi ko, oo nga naman, may puntong sinasabi ni Senator Marcolita. Which is, isa itong senaryo, mga kapartner, na maaaring magamit ni Senator Marcolita. Kasi partner, hanggang nag-eleksyon na lang, di ba? Hindi pa siya napumasok sa top 12 sa ratings. Yun, mga partner.